number 5 ay kaibigan. At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay nais ko lamang banggitin ang ilang patakaran sa loob ng silid-aralan. Una, pumasok sa takdang oras. Pangalawa, isuot ang tamang uniforme. Pangatlo, makinig sa guro habang nagsasalita. At pang-apat, makituhok sa oras ng talakayan. At panglima ay tumatigil habang may kausap ang guro. At ang ating aralin ngayon ay tungkol sa kaligirang, pangkasaysayan, at mga kapital. At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay inihanda ako ulit ng isang gawain. Ito ay tinatawag na word hunting gawain ko. Panuto, hanapin ang mga salita sa kahon at basahin ang mga tanong na hinihingi sa baba. Ayan, atin na itong sasagutan.
ginawang pangkasaysayan ng El Filibusterismo batay sa ginawang timeline na isa-isa ang mga tauhan sa El Filibusteris. At panghuli, napakahalagahan ng akda ni Dr. Rizal ng El Filibusteris. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Sa tingin ninyo, bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ng nobelang ito? Tama, dahil ito ay sariling atin at gawa ito ng ating bayani. At sino ang nagsulat ng nobelang El Filibusterismo? Tama, si Dr. Jose Rizal. Sino si Dr. Jose Rizal? Tama. Hindi lang siya isang tunay na bayani, kundi isa siyang pinuno na may pagmamahal sa ating bayan. At ano ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Villalonga. At saan at kailan naman ipinanganak si Dr. Jose Rizal? Noong Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Gaya na nabanggit kanina, ang nobelang El Filibusterismo ay isinulat ni Dr. Rizal. Ito ay ang ikalawang obra maestra ni Dr. Rizal. Ito ay galugdong ng unang nobela na kanyang sinulat na Noli Me Tangere. At unahin natin ang El Filibusterismo.
kung saan dito niya din kasabay na isinusulat ang Noli Me Tangere. Dito nagsimula ang naging inspirasyon ni Rizal ang tagumpaling martir. Ano naman kaya ang nangyari sa taong 1887? Yan. Sa taong 1887 ay nakasama niya ang kanyang pamilya at nagamot niya ang kanyang ina. Sa taong 1888 naman ay dito makikita natin na dito nilisan ni Rizal ang Pilipinas at ang naghimok sa kanya na lisanin ang Pilipinas ay si Gobernador General Emilio Terrero. Sa aking ipapakitang larawan, ano kaya lugar o bansa ito? Tama, ito ay London. Dito sinumulang isulat ni Rizal ang nobela El Filibusterismo sa taong 1890. At ayon kay Maria Odolo de Guzman, ibinalangkas ni Rizal ang pagkatha sa El Filip noong mga huling buwan ng 1884 at mga unang buwan ng 1885 nang sinulat pa niya ang Nole. At noong taong 1891, pakibasa. Ayan. At sa taong 1891 din, noong ika-6 ng Agosto, 1891 ay tinigilan ang pagpapalimbag ng nobela at naisip na lamang ni Rizal na sunugin ang libro, subalit dumating ang tulong ni Valentin Ventura. May mga kaibigan pa din pala si Rizal na handa siyang tulungan at damayan. Kayo ba, may mga kaibigan pa din ba kayong katulad ni Valentin Ventura? Mabuti po ganon. Ano pa kaya ang nangyari sa taong 1891? Ipinalimbag niya ito sa F. Mayor Van Loo Press at naging hulugan ng bayan. Ipinadala ni Rizal ang kopya ng LTV sa Hong Kong, ngunit ito ay nasamsam ng mga Kastila. Pagdating sa Pilipinas ay ipinuslit at naipasara ng pamahalaan ang mga nakupiskang nobela. Dito ay makikita natin na sobrang daming dinanas ni Rizal makapagsulat lang ng nobela. At hindi na naisip kung ano ang mga naging sakripisyo ni Rizal makapagsulat lang ng nobela na para sa mga Pilipino. At sa taong 1896 naman, ay yung sinulat na FLE ni Dr. Rizal ay may malaking naitulong ni Andres Bonifacio. Dumako naman tayo sa taong 1872. Sa taong ito, ang El Filibusterismo ay inialay ni Rizal sa tatlong paring martir na binigay sa Bagong Bayan noong Pebrero 1872. Bakit kaya sila ang pinag-alayan ni Rizal ng nobela? Tama, dahil sila ay kasangkot sa mga paring maka-Pilipino. At ito din ang naging inspirasyon na naidulot sa tatlong paring martir sa buhay ni Rizal sa kwento na binahagi ng kanyang kapatid na si Casiano. Dumako naman tayo kung ano-ano ang mga kondisyon na dinanas ni Rizal habang sinusulat niya ang nobela. Maaari pa kayong magbigay kung ano ang mga naging kondisyon? Magaling. May dadagdag pa ba? Yan. Lahat ng nabanggit nyo ay makikita natin kung tama ba. Yan. Una, nagdanas sa mga paghihirap, nagsanila ng mga alahas, nilayuan ng mga kasamaan sa lasalagdad, nagpipilit ng mabuti sa pagkain, pagpapakasal ni Leonor Rivera, na dahilan ng pagbabago sa mga tauhang Paulita Gomez at Walito Pelaez.
ang nagpadala ng pera kay Rizal upang makapagpalimbag ng nobela at siya din ang unang may hawak ng manuskripto ng nobela ni Rizal. Naunawaan ba ng lahat? Kung gayon, kung naunawaan ng lahat, ay may hinahanda akong isang gawain. Gawain talento. Ang mga salitang nakasalumuhit sa bawat pangusap ay ginamit sa teksto. Piliin ang titig ng kasing kahulugan nito sa kahon at isulat ang tamang sagot sa pakla. Sinasabi ko na ang mga salita na nakasulat sa kahon. Nasulat na ba? Ito ang una hanggang 5 bilang. Sunod, ito ang pang-anim at hanggang 7 bilang. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ang lahat, ay atin na itong sasagutan. Number 1, bigit. Number 2, pinakiusapan. Number 3, paligid na umalis. Number 4, hadlang. Number 5, sumama. May pasensya. Number 6, pinulang. Number 7, kaawa-awa. Number 8, dala. Number 9, mawala. At number 10, kopla. At bago tayo magpatuloy sa ating panibagong talakayan, ay may isa pa akong hinihandang gawain. Ito ang gawain 4, ang panuto. Batay sa ating napag-aralan tungkol sa kalitirang makasaysayan ng El Cristianismo, sumulat ng buod ito batay sa laylay ng makikita sa ibaba. Ganitong timeline ang inyong gagawin. Okay na ba? Ngayon naman ay dumako tayo sa panibagong talakayan o aralin tungkol sa mahalagang tauhan ng El Cristianismo.
nasagutan at nabigyan ninyo ng maayos na impormasyon ng bawat nasa larawan. Ngayon ay bigyan natin ng 5 palakpak ang ikalawang grupo. Para sa karagdagang impormasyon, ay unahin natin si Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago o si Don Santiago de los Santos ay si Kapitan Tiago o si Don Santiago de los Santos, siya ang ama-amahan ni Maria Clara. Si Placido Pimentel naman ay siya isang nabaran na pinakamagaling ng banto sa paaralan ni Padre Valerio. Padre Valerio na naman ng ganang mag-aral dahil sa mga suliraning pang-aaralan. At ikatlo ay si Maria Clara o si Maria Clara de los Santos na siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbalik si Ibarra kung bakit nagbalik si Simon sa katayuan ni Ibarra sa Pilipinas. At panghuli ay si Hermana Pencha. Si Hermana Pencha ang masimbahing manang at madasaling babae na pinalilingkuran ni Tuli. Naunawaan ba ng lahat? Yan. Kung naunawaan ng lahat ay nadako tayo sa pangatlong grupo. Atin na ito aalisin at natapos na naman ang unang pangkat. Ayan. So para sa ikatlong grupo, ito ang mga larawan na inyong hulaan at bibigyan ng mga informasyon. Ayan. Nasagutan at nabigyan niyo naman ng maganda ng ilang impormasyon ang mga nasa larawan dito. Ngayon ay bigyan natin ng 5 palakpak ang ikatlong grupo. Para sa karagdagang impormasyon, ay unahin natin si Paulita Gomez. Si Paulita Gomez ang kasintahan ni Isagalit, ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez. At sunod naman ay si Don Custodio o si Custodio de Sanchez, Custodio de Salazar Y. Sanchez de Monterodondo, na tinaguraang Buena Tita. At sunod naman ay si Doña Victorina, ang isang larawang Pilipina na walang pagpapahalaga sa kanyang lahi. At panghuli naman ay si Don Tiburcio siya ay isang larawang lalaki walang buto o sunod-sunuran at takot sa asawa. Naunawaan ba ang mga nasa larawan sa ikatlong pangkat? At ngayon, himako tayo sa pang-apat
ay si Padre Bernardo Sampe. At number 8 ay si Paulita Gomez. Sa number 10 ay number 9 ay si Padre Fernandez. At sa number 10 ay si Crisostomo Ibarra. At dahil at ngayon ay natapos na natin ang talakayan ay ngayon naman tayo ay magbabalik aral kung ano ang mga tinalakay natin. Ngayon ay iniinda ako dito isang bilog na kung saan ito ay naglalaman ng mga katanungan. Handa na ba kayo? Bago tayo ito ay magbibigay ako ng numero at kung sino ang matapunta nito ay siya ang magbunod at sasagot. Handa na ba ang lahat? Kung handa na ay ang unang numero ay 8. Ayan, ikaw ngayon ang magbunod. Ang tanong sa iyo ay, sino ang mayamang kaibigan na sumaklolo kay Dr. Rizal? Tama, si Valentin Ventura. Anong numero ang iyong bibigay? Yan. 11. At dahil dyan ito ang palat na bubulot inibigay na state. Saan sinulat ni Rizal ang nobelang El Philippus Daisy? Tama, sa London. At ako naman ay bubunot at inyo itong sasagutan. Anong siya ang madasalin at masimbahing mana. Tama, si Hermana Pecha. At dahil dyan ay, sa tingin ko naman ay may natutunan tayo sa ating pinalakay ay ngayon naman ay dadako tayo sa isang mini-class. Dadako tayo sa isang mini-class o performance class. Panuro, gumawa ng isang Venn diagram na kung saan may papakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng nobelang El Philippus Daisy at mga lumita. Ito ay isang halimbawa ng dialogue. May ihanda din ako dito isang pamantayan sa pagmamahal. Nilalaman, 8, kaayusan, 5, presentasyon, 7, at sa kabuuan ay 20. At bago pala tayo gumawa, may nakalimutan ako na isang pagsusulit na ito ay ang naging pagsusulit. Ayan, tapos na ba lahat? Kung tapos na, makapagpalitan na sa katabi.
yun, tama. Ano ang unang obra maestra ni Dr. Zenzal? Tama, ang Noli Me Tangere. At sa kanilang bilang, kailan isinulat ang LTV? Tama, sa taong 1890. At sa pang-anim na bilang, ang makatang pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Tama, si Isalani. Sa number 7, siya ay isang masayahin at napakagandang dalagang hinahangaan ng karamihang lalaki. Si Paulita Gomez. At sa pang-8, ang masimbahing manang at madasaling babae na pinaglilingkuran ng tubig. Tama, si Hermana Penchang. Ilan taon si Rizal nang mapakinggan niya ang salitang filibustero? Tama, 11 taong gulang. At sa panghuling bilang, siya ang taong babae na hinibig isinuman sa kanyang buhay. Tama, si Maria Clara. Pakibasa na ng aking gumagawa tayo sa test 2, ang enumeration. Sa bilang 11